Alam mo, itong taong to, siya ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. At hindi lang ako ang nagsasabi niyan na yon. Alam kong ako siguro ang unang paulit-ulit na nagsabi niyan. Pero ngayon, lahat na sinasabi yon. Pero hindi dyan nagtatapos sa mga nagawa niya. Na yon, siya nang naging pinaka-nakakahiya na punong ministro ng Australia. Sige, makinig ka lang sa akin. At mapapinwi ka talaga. Titingnan mo siya ng ganito, kasi kailangan mong tandaan ang pinagmulan niya. Sige, siya ang leader ng Labor Party. Makakaliwang Labor. Alam mo na, sinusubukan nilang turuan ang mundo tungkol sa misogyny at homophobia at, alam mo na, asal at malasakit at kung ano-ano pa. Kalokohan. Kaya welcome ang mga refugee. Oo, sa katunayan, ang salitong misogyny ay pinakilala sa popular na kultura ng isa sa mga nauna sa kanya, si Julia Gillard, ang unang babaeng punong ministro ng Australia. Tinawag niya noon ang leader ng oposisyon na si Tony Abbott, isang misogynist. At doon naging tanyag ang salitang misogynist sa buong mundo dahil siya ang kauna-unahang babaeng punong ministro ng Australia. Isang malaking tagumpay. Noong panahong yon, ang mga tao ay umaasa na si Hillary Clinton ang magiging unang babaeng presidente ng Amerika. Kaya, alam mo, ang mga kaliwa, ang mga taong ito, talagang mataas ang lipad nila noon. Kaya, fast forward, mga 14 na taon ang lumipas. Ito ang sinabi ng isang punong ministrong labor sa isang podcast. Panoorin mo ito. Sobrang nakakahiya. Mag-ingat ka. Mapapangiwi ka talaga. Nasa mabilisang tanungan na tayo. Ngayon, lahat ng Ito na. bisita tinatanong nito. Pakakasalan, D-date. Kylie Minogue, Nicole Kidman, o Rhonda Birchmore. Kakakasal ko lang, 6 na buwan pa lang ako kasal. Pero kung magkaproblema, kunwari na lang tayo. Kayleigh, malinaw naman. Pakakasalan mo si Kaylee at sina Shaggy at Data. Lahat ng nabanggit. Wow, disco. Triple ito. Ang galing niya. Ang galing niya. Anyway, kaya napansin nyo ng media, nangyari ito mga isang buwan nang nakalipas. At nahiya siya. May mga nagtanong. Pero sige, baka sabihin mo, hindi naman masyadong masama yon. Sige. Pero may isa pang lumabas mula sa parehong podcast. At mas malala ito. Nagdulot ito na isang diplomatikong alitan. Panoorin mo ito. May mas malala pang lumabas mula sa parehong podcast. Pakinggan mo ito. Naniniwala ka ba kay Anthony Albanese? Kasi binatikos siya dahil sa biro na di umano'y sinabi niya tungkol sa leader ng Japan. Pero sabi niya, nagkakamali lang tayo at wala siyang ginawang masama. Binatikos ng dating ambasador ng Australia sa Japan ang mga pahayag. Ginawa ng punong ministro ang biro sa podcast na ginawa niya kasama si Nikki Osborne, ang komedyante. Iyan din ang parehong podcast kung saan pinag-uusapan niya ang tungkol sa pagtatalik kay Kylie Minogue. At tinanong siya ni Nikki tungkol sa mga redyalong natanggap niya mula sa iba pang mga leader ng mundo. Eto si Albo. May ikukwento ako sa'yo tungkol sa nakuha ko rito kamakailan na medyo kakaiba pero naging maganda pala. Melon yon. Nagdala ng melon ang punong ministro ng Hapon. Paano niya nakuha Heto. yun? Naipuslit yun. Customs. Isa itong royal na melon. Siya ang nagpuslit nito. Babae siya. Si Shay. Siya ang nagpuslit nito. Hindi ko alam. Buntis ako. Mayroon akong 2 melon. Nagdala siya ng dalawa. Nagdala siya ng 2. Ganun talaga. Kaya nga, nagdala siya ng 2. Tingnan mo mga galaw ng kamay niya. Ang creepy niya. Ang creepy niya. Sinusubukan niya magpatawa dito. Buntis ako. May dala akong 2 melon. Dalawa ang dinala niya. 2 ang dinala niya. Kaya ng karaniwan. Kaya habang bumibitaw ng biro ang punong ministro, gumawa siya ng mga galaw ng kamay na may mali siya sa harap ng kanyang dibdib. Hindi pa siya humihingi ng paumanhin tungkol dito. At ngayon, tinawag ng dating ambasador ng Australia sa Japan na nakakainsulto ang biro. Sabi ni G. Yamagami, ang kamakailang biro na binitiwan ni Anthony Albanese ay maaring ito ang maalala ng mga Hapones tungkol sa kanya. Ang huling inaasahan ng ating punong ministro ay ang basta-basta siyang pagtawanan ng pinagkakatiwalaang leader ng estratehikong katuwa ng Japan, ang dating ambasador. Isa ang Japan sa ating mga pangunahing kaalyado. At tila naging malaking issue ito sa Japan, pero labis silang nahihiya. Ang punong ministro ng Japan ay labis na nahihiya na tila ayaw na talaga nilang pag-usapan ito. At tahimik nilang ipinaabot ang kanilang protesta sa pamahalaan ng Australia. Maiisip mo ba ito? Ang punong ministro mo ay gumagawa ng malaswang kilos tungkol sa isang banyagang punong ministro. Nakapantay niya, nababae rin naman. Kahit palalaki siya, sa tingin ko, napakababa pa rin yan para sa isang punong ministro. Pero naman. At ang mga taong ito pa ang nagtuturo, si Trump ay si Trump. Alam natin kung sino si Trump, okay? Pero kahit si Trump, hindi pa siya nagsabi ng ganyan. Mas maayos pa ang asal niya kaysa dito mula nang naging presidente siya. Nakakadiri. Nakakahiya talaga. Pambansang kahihiyan. Sa The Australian, punong ministro, pakiusap, isipin mo na lang ang matatamis at makatas na melon ng Japan nang hindi iniisip ang katawan ng babae.
Sa halip, magpukus tayo sa dapat gawin ng ating dalawang bansa. Pero ngayon, sinasabi ng opisina ng punong ministro na hindi, naguguluhan lang tayo. Sabi nila, ang komento na malawakang inisip na tumutukoy sa katawan ng leader ng Japan ay hindi raw naintindihan ng tama. Halaga ba? Ano to? Sabi niya, nagdala siya ng 2 melon na para bang pangkaraniwan ng yon. Diyos ko, sa itsura niyang parang cartoon sa mukha niya. Nakakahiya. Sige, sabi nila maliraw ang pahayag. Pakinggan na lang ulit natin ang dulo ng biro na yon. Kita mo kung gaano kadaya ang mga taong to? Ibig sabihin, sinusubukan ng opisina niya na lokohin ang buong mundo at nagtatago siya sa likod ng mga tusong biro na ginamit niya. Hindi ko sinasadya. Mga melon. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Mga melon lang naman ang tinutukoy ko. Kayo talagang madudumi ang isip. Saan ba pumupunta ang utak nyo? Alam mo, ginagaslight niya tayo. Ginagaslight niya ang buong bansa at ang Japan. Panurin natin ulit. Ano sa tingin mo ang pinag-uusapan ng punong ministro? Hindi ko alam. Nagdadalang tao ako. Mayroon akong 2 melon. Nagdala siya ng 2. Nagdala siya ng 2. Ganon talaga. Naku naman, Elbow. Ibig kong sabihin, lahat naman tayo nakapagbiro na tungkol sa dede. Sa totoo lang, sa tingin ko, huling beses kong ginawa yon ay siguro noong grade 7 o grade 8. Ang melon ang karaniwang salitang ginagamit kapag gusto mong magbiro tungkol sa dede. At hindi yon nararapat para sa isang punong ministro. Hindi dapat sinasabi ng isang punong ministro ang mga ganitong bagay. Okay lang kung komedyante ang magsabi. Ibig kong sabihin, yung babaeng yon pa nga ang nag-udyok sa kanya. Siya ay, alam mo na, nagbibigay ng senyas na ganon. At sumabay lang siya. Ganyan talaga kapag gika. Nakakahiya siya. Hindi siya nakakatawang tao. Sa tingin ko, nadala lang siya. Parang ito na ang pagkakataon kong magpatawa. Naiintindihan ko yung tungkol kay Kylie Minogue. Inakay siya papunta doon, pero dito, kusa niyang binanggit. Kaya hayaan mong ikwento ko ang nakakatawa tungkol sa mga melon ni Takaichi. Gaya nga naman. Jesus Kristo, nakakahiya talaga. Pero tingnan mo ang sagot niya. Nakakatuwa to. Sige, magugustuhan mo yan. Panurin mo to. Nakakahiya talaga. Kahihiyan ng buong bansa. Sinasabi ko sa'yo, panurin mo to. Nakausap na kita ngayon. Gamitin ang mga kamay ko. Tingnan mo, nasagot ko na ang tanong na to ng maraming beses. Ang totoo, Ang totoo niyan ay ang punong ministro ng Hapon. At ako ay may napakagandang Kaya maganda ang relasyon. balanse mo. Magandang relasyon. Ang mga embahador ng Hapones ay nagbigay ng malinaw na pahayag talaga Tungkol sa kanyang kasamaan. tungkol sa kung gaano kainit ang aming hapunan. At totoo nga, napakaganda nito. Dahil nagdala siya ng 2 maso. Uy pare, Pumunta ka at tanungin kung libong manggagawa kung ano ang mahalaga sa kanila ngayon. Ito ay Sa totoo lang, ito ay ang pinakamamaling anunsyo sa rehiyong ito sa loob ng isang henerasyon. si Chris Minns, ministro ng New South Wales, ang nagligtas sa kanya. Sabi niya, mag-usap tayo tungkol sa mas mahalagang bagay. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kasamaan ni Takahashi na gustong-gusto ng ating punong ministro. Nakakahiya. Mga kaibigan, ikaw ba'y nagugulat ng buong kanluraning sibilisasyon ay nagkakawatak-watak? Tingnan mo ang mga taong nasa matataas na pwesto. Jesus,